Good morning guys! Welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Now it's another day, another Vespa na naman ang gagawin natin. We have this engine. This one came from 2012 na LX150 na carb. Carb type siya. Now ano ba gagawin natin ngayon? Papalitan natin yung engine bushings niya. Guys, ito yon. Kasi kung nakikita nyo, ito yung ginawa before. Ito, konting awareness lang sa ating mga Vespa owners, sa mga gumagamit ng, lalo na yung medyo luma na mga Vespa. Ito kasi ginawa to sa kung saang shop lang. That I don't know kung saan to, pero ito kasi ginawan lang ng paraan. If you can see, this is the original part ng engine bushing natin. And then, ito yung kinabit. Ito parang, I don't know, parang tubo lang yan. Tapos nilagyan ng goma and whatsoever. Ginawan lang ng paraan yan eh. So, again, this is just an awareness to every Vespa owner out there na dapat, kung magpapagawa kayo, medyo doon na lang sa legit na shop or doon sa talagang gumagawa ng Vespa. Kasi, tulad nito, masyadong minodify kasi ang nangyari. Even yung ginamit na ehe or yung bolt na ginamit dito is hindi the same ng original. This one is the original one. And then ito yung ginamit na replacement. Una makikita nyo mas mahaba. And ito I think parang pambahay yata ito. I don't know kung mechanic ba yung gumawa o foreman ba yung dating gumawa nito. Pero anyway, sa akin kasi make sure na original parts kasi ang nagiging problem pagka replacement na inilagay, hindi tulad nitong sa original na bolt at saka yung original na bushing natin, fit siya. Not unlike tong replacement na nilagay, kita nyo, maluwag. So, compromise na kagad yung stability nung engine pag nakakabit na doon sa chassis niya mismo. Doon sa mismong engine mount. So, kakalog-kalog din ang engine mo. So, doon pa lang, medyo alanganin na yung gawa. So, ito I don't recommend this one. We always use yung original part ng Vespa para dito sa mga bushings na to or any part ng ating engine. Kasi, very important na match dapat yan lahat kasi mas magandang performance, mas maganda stability, and mas matibay. Ito kasi, medyo ginawan lang na paraan eh. Big shoutout kay V-Part Central. Sa kanya nang gagaling lahat to. Lahat ng original, genuine Piaggio parts ko na ginagamit sa ating mga Vespa sa pag-repair ko dito sa Scoot Monkey, that all came from V-Part Central. Silang pinaka-kompleto ngayon at pinaka-maraming pyesa, spare parts ng all models ng ating mga Vespa. So, yan. So, gagawin na natin ito ngayon. Papakita ko sa inyo, ito yung before. Papakita ko sa inyo mamaya pag nakakabit na itong engine bushing natin. So, again, kung magpapagawa kayo, doon na lang sa medyo legit na shop. Huwag na kayo magpagawa kung saan-saan kasi nako-compromise lang yung tibay ng ating Vespa. Sayang naman. So, yun lang ang gusto ko. This just an awareness to everyone. So, again, pag mura, magduda. Yun lagi ang sinasabi ko sa mga clients ko. Pag sobrang mura niyan, sobrang mura ng ino-offer sa inyo, medyo magduda muna kayo ng konti. Kasi baka ginto ang gawin lang. Baka ginto ang gawin na gawa. So, it all boils down to the quality of work at saka dun sa parts na gagamitin. So, again, yun lang. Yun ang gusto ko nang pakita sa inyo. Later on, papakita ko rin kung ano yung finished product natin na nagawa na dito sa engine bushing na to. Okay guys, nakalas na natin yung improvised na engine bushing. Nakikita nyo, ayan o. Tubo lang, hindi pa pantay yung putol. And then ginawa lang ng paraan lahat. Ayan o. Compared dun sa original. Layo, di ba? So, ayan. Okay guys, naikabit na natin yung ating original na bushing, engine bushing. So yan,
Again, papakita ko yung ehe or yung bolt na ginamit. This one is yung replacement. Ito yung original. Since nakakabit na yung mga bushing nating original din, try natin ikabit yung kinabit nilang replacement. Tignan nyo difference. Pag nakapasok na yan dyan, kita nyo yung movement. Paki-close up, ma'am. Ayan, yung movement ng ehe. Compared to dun sa original. Original natin naman, pasok natin. Kita nyo? Walang kahit anong movement. See, wala. So, okay na to. Kakabit na natin doon sa chassis ulit. And then, bubuin ko na siya. So, yun lang. At least meron kayong natutunan ngayon. Araw na to. And please like, share, and follow doon sa aming Facebook page at saka doon sa aming YouTube. So, thank you very much, guys. Thank you for watching.